Mga minamahal, ihanda po natin ang mga sarili, maging ballpen at papel upang isulat po ang mga bersikulo sa ating mapakinggan sa pangaral sa oras na ito. Atin pong ibibigay ang pagkakataon sa ating beloved preacher, June Ali. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved preacher Alvin Dugos. Tayong lahat magsamang manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Upo dakila at magpala ni Ama, Diyos na mapris lahat ang banal. Magandang hapon sa iyo, malapay noon. Hallelujah. Sapong ito, O Diyos, ang dalangin namin na mga pastor. Willister Almeida, narito kami humingi ng pagkapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali kung saan mo kami nasumpungan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming karapat dapat, lalong-lalo na mamaya sa ipagsalusal sa mga napunan. Sa mga oras na ito, inisin mo kami, bigyan mo kaming bersikulong pag-aralan. Sa ganang akin, wala po akong magawa. Sa iyo po umasa nagtiwala ng karunong espiritual, ipaunaw mo sa amin. Salamat din sa nang bahagi ni Balgawain, pinagpala mo sa mga buhay na patotoo, pag-awit ang Libel Choir, sa pagbibigay. Lalo tigit, narito kami, God Diyos, hallelujah. Pag-aral ba sila tayo, paunaw mo sa amin, maging sa aming mga tagapanood. Sa iyong mga pangalan, wala pa Jesus, to akang samot dalangin, sawayin mo at ang balakid at lang, unbilis and doubts, and says, set in hell, be frozen in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesucristo po lamang. At dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor, Willister Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa lahat ng kanyang minamahal na mga anak, at sa pag-alaala sa ginituang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Linus Almeida, sa lahat po ng ating beloved workers, beloved ordained preachers, at sa lahat ng ating beloved workers dito sa Dako ng Tala, magandang hapon. Sa ating live webcast viewers, sa inyong mga kapatid, magandang hapon. Sa lahat ng ating preachers, webcast technical staff, sa ating instrumentalists, magandang hapon sa inyo, at sa ating controllers, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal, excuse me naman, tayo po'y hindi magtagal ating pamagatan ng ating pag-aaralan ngayon na the tribulation, amen? The tribulation, ang kapighatian, amen? Sapagkat tayo po'y nasa kasalukuyang kapighatian, amen? Alamin natin yung nakasulat sa aklat ni Daniel, chapter 9, verse 27, 1 week of tribulation that is equivalent 7 years. Amen? Timeline yan is 7 years and it will divide it into 2. Mayroong first half at second half. Amen? And first half is 3.5 or 3.5 years. That is, meron po siyang, it has 42 months. And 42 months, meron po siyang 1,260 days. Amen? So yun po ang 3.5 years. Ating basahin sa aklat ng Revelation, chapter 11, verse 1 up to 3. Talon tayo sa 5 hanggang 6. From the book of Revelation, chapter 11, verse 1 to verse 3, jump to verse 5 to verse 6. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worshipping therein. But the court which is without temple leave out, and measure it not. For it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Verse 5,
And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Last verse. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 11, ang talatay 1 hanggang 3, talon sa 5 hanggang 6. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang luubang nasa loob ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa at ang kanilang yuyurukang 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila ay magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng mga gaspang na kayo. Dito sa talatay 5 hanggang 6. At kung nasaay ng sinuman na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasaay man ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Mga minamahal, purihin ang malapit ng Jesus sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Everybody shout, praise the Lord. Mga kapatid, sabi dito sa 11, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay babayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa at kinangyurakang na 42 buwan ang banal na syudad. Ito po mga inamahal ay isang command, utos sa isang lingkod ng Diyos na bigyang babala ang mga mananampalataya sapagkat tayo'y haharap sa matinding pagsubok. Amen? Panganib mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, sukatin mo. Mayroon pong ligligan mga minamahal sa mga anak ng Diyos. Amen? Sa ating panahon ngayon, makikita mo at mararamdaman mo na yan. Dahil sa pandemic, maraming nakontento na lamang na mag-live sa kanilang mga tahanan. Pero kung iyong tutuusin ay hindi po sapat yun. Amen? Hindi sapat yun mga kapatid. Ito'y magdadala sa atin sa pagkumpiyansa natin sa ating paglilingkod. Ang sabi dito mga inamahal, ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo. Ang templo ng Diyos ay tayo mga kapatid. Kung ano yung sa paligid natin, yun po ay hindi templo ng Diyos. Yung mga hindi mananampalataya. Sabi ng ating Panginoon, pabayaan mo upang sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Ibig sabihin, ang mga taong ito na wala sa totoong paglilingkod, sila po'y masasakop ng kaaway. Amen? At ang banal na templo ng Diyos, na kung saan siya ang mga anak ng Diyos, ay yuyurakan ng 42 buwan. Pipigatian po tayo ng kaaway ng ating mahal na Panginoon sa loob ng tatlong taon at kalahati. 1,260 days, equivalent 42 months. Kung i-convert mo sa years, that is 3.5 years. Amen? 3.5 years. That is the first half of tribulation. Amen? Ang first half of tribulation, mararamdaman pa natin yan. Pero yung great tribulation, sa second half,
wala na po tayo diyan dahil hindi po natin kaya yan. Amen? At hindi rin tayo itinalaga ng Panginoon sa kanyang galit. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi dito sa 3, at may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipaghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayong. Meron siyang saksi, ito po'y isang propeta. At ang sinabi dito, siya'y mag-prophecy, manghuhula siya ng 1,260 days, 42 months din yan. Amen? Nilagay lang na sila sa number of days, hindi sa month. Amen? Kaya 42 months, meron po siyang 1,260 days. Amen? Kaya 42 months din yan. At 3.5 years din yan. 3.5 years. Kaya manghuhula ang propetang ito. Pero ang tinutukoy dito mga kapatid ay 2. At alamin natin yan. Dahil kasalukuyan na nagpapahayag, sinabi ng Panginoon, meron lamang tayong end time prophet of God. Iisang propeta ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ay sa katauhan ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Will D. Estrada Almeida. Ano ang sabi sa 6 mga kapatid, sa 5? At kung nasain ng sinuman, sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang wag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Tingnan niyo, mayroong kapangyarihan ang propetang ito. Kaya nilang pigilan ang ulan. Mag-prophecy sila mga inuman. Ibig sabihin ng apoy na lumalabas sa kanilang bibig, ito po yung mga propesya nila na nagkatotoo, na masakit sa pandinig ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Amen? Nasasaktan sila mga kapatid. Ginagawa nilang kasinungalingan ang propeta ng Panginoon dahil ayon sa kanilang kaalaman na ang propetang ito ay hindi totoong sugo ng Diyos. Ngunit malaking pagkakamali sapagkat ang propetang ito ay nagpapahirap sa kanila. Amen? Kung ikumpara natin sa kalagayan ng ating mahal na pastor, talagang nahihirapan sila may inumahan. Dahil tayo nangangaral ng katotohanan, dinadala natin yung mga tao sa totoong paglilingkod. At yung mga iba ay pagbintangan pa tayo, pararatangan pa tayo na tayo mga baliw dahil sa ating ginagawa na matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, ating basahin dito sa aklat ng Revelation chapter 12, verse 12, verse 13 up to 17. Sundan niyo po, minamahal, mahaba-haba po yan. Amen, praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 12, verse 13 to 17. And when the dragon saw that he was cast out into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that he might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, at times, and half a time, from the face of the serpent. And the serpent cast out of his mouth water into the flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Last verse. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 12, ang talatay 13 hanggang 17. At nang makita ng dragon na siya ay inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babae ng anak ng sanggol na lalaki. At sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan, na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon.
At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siya ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Anong sabi sa 13 mga minamahal? Sabi dito, at nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Ito'y unawain natin mga minamahal. Ang dragon ay si Satanas. Nung siya'y itinapon sa lupa, nagkasik siya ng lagim. Lumaganap ang kasalanan sa buong daigdig. At di malaon nagkatawang tao ang Diyos. At ito po yung bata na kanyang inusig ang mahal na Panginoong Hesus. Amen? At ang babae dito, yung pong iglesia, the true church of God, na ginawa ng mahal na Panginoon. Siya po ang builder nito, siya po ang may akda nito. Amen? At nung inusig niya ang bata, sabi sa 14, ang babae, at sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na ipagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Amen? Whole season and half. That is 7 years tribulation. Amen? Half doon yung tribulation. First half. Sabi doon. Binigyan ng pakpak kagaya ng agila, isang propeta ang nanguna sa kanyang iglesia. Amen? Dahil sabi dito, yung bata ay lumuklok doon sa kanyang luklukan sa kalangitan. Ibaba ninyo ang baba natin mamaya sa 12:5 hanggang 6. Kaya sabi dito mga minamahal sa 15, at ang ahas ay nagbugas sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuka ng dragon sa kanyang bibig. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, mayroong 4 na bagay ang nabanggit dito. Unang-una yung babae. That is the true church of the living God. Kung basahin ninyo ang simbolo ng babae is the church. Amen? Meron din sa Revelation chapter 17 verse 1, isang patutot, whore, bayaran, prostitute. Yan ay bulaang relihiyon. Revelation 17:1, kaitik note ninyo mga kapatid. Kaya itong sinabi dito mga kapatid, ang babae ay inusig ng ahas, ng diablo. At bumugas siya ng tubig sa likuran ng babae. At ang babae mga kapatid, sabi dito, ay tinulungan ng lupa. Binuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon ang tubig. Mga kapatid, ang babae ay simbolo ng iglesia ng Diyos. Ang ahas ay simbolo ng demonyo. Amen? Anong bansa ba na ginagamit ang dragon sa kanilang presentasyon? Di ba ang China? Amen? Di ba siya ang umuusig ngayon sa bansa natin? Inaagaw na nga ang kasalukuyang parte ng ating bansa. Amen? Saan ba nagmula ang virus? Di ba sa China? Demonyo? Sinong nagpakalaganap ng salot? Di ba sila ang may simbolo ng demonyo? Amen? Alam niyo mga kapatid, ang sabi dito, ibinuga niya ng tubig. Matapos lumaganap yung virus, nagpalaganap naman sila ng kanilang mga bakuna. Ang bakuna ay nilalaman ay tubig. Amen? Sabi dito, binugan niya sa likuran ng babae. Ang bakunang ito, mga minamahal,
ay isang patibong upang tayo idamay sa kapahamakan ng mga tao sa sanlibutan ito. Sa likuran tayo tinira dahil sabi ng mahal na Panginoon, malalaman natin ang patibong ng diablo. Dahil binigyan tayo ng kaalaman sa pamamanguna ng propeta ng Diyos, nalalaman natin na nakapapahamak yan. Kaya sa likuran niya ibinuga. Nang ibinuga niya, ay mahal, nagalit ang diablo sapagkat lahat ng tao sa mundo ay halos nagpabakuna maliban sa mga tunay na anak ng Diyos na nakakaiwas sa kanyang patibong, sa kanyang bitag, mga kapatid. Kaya mga minamahal, isang malaking pribilehiyo na mapabilang sa gawain ito. Dahil binigyan tayo ng kaalaman ng mahal na Panginoon. Nung hindi tumanggap ang mga anak ng Diyos, nagalit ang diablo. Ano po itong lupa? Ang lupa ay mga tao. Mabasa niyo sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok mula sa lupa at linagyan ng hininga at nabuhay. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi dito sa 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sino pong may patotoo? Di ba tayo? Amen? Tayo laging nagpatotoo. Kahit wala tayong regular services, nagsishare tayo sa mga taong sanlibutan, ipinapahayag natin ang himala ng Diyos kung paano tayo dinala sa totoong paglilingkod. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ka, Panginoon. Inusig ang mga nalabi. Ibig sabihin, may mga napapahamak, mga minamahal. Pansinin niyo ang bersikulong yan. Kaya mag-ingat tayo, kapatid. Bagamat hindi man yan 666, pero kailangan natin ingatan ang ating buhay dahil templo tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, grabing galit ng diablo, ng dragon. Kanya pong inuusig ang mga nalabi na may mga patotoo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ibig sabihin, babawasan pa tayo mga inamahal. Sabi ng Revelation 11 verse 1, binigyan ako ng isang tambo upang sukatin ang templo ng Diyos. Nasukat kaya tayo ng Panginoon, nasa kainitan tayo sa ating paglilingkod. Nandun kaya tayo mga inamahal. Nasaan yung iba? Makontento ba tayo sa live lang? Mga kapatid, ang patibong yan, ang bitag na yan, ay para po yan sa atin. Yung mga taong sanlibutan, kuhang-kuha na lang nila mga minamahal. Kaya tinira tayo ng tubig sa likuran. Akala niya hindi natin alam, matalino po ang ating mahal na Panginoon. At ang kanyang sekretong kaalaman ay ibinigay niya sa kanyang propeta at ipinapahayag sa atin. At tayo ngayon, sa mga Kristiyanong mainitin, sa mga Kristiyanong laging napupusos ng presensya ng Panginoon, hindi po yan basta-basta tatanggap ng bakuna. Amen? Ating basahin sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 5 up to 6. Alamin natin yung bata, mga inamahal. From the book of Revelation, chapter 12, verse 5 to verse 6. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where he had a place prepared of God. And that they fed her there 1,260 days. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 12, ang talatay 5 hanggang 6. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay nagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya ampuning 1,260 araw. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Ulitin ko yung number 5. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal
sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Amen? Ito yung bata kanina, pinag-usapan natin na yung babae na inusig na nanganak ng bata. Ito po yung pinagsibulan ng Iglesia ng Diyos na siya din po ang may akda, may namahal. At ang sabi sa 6, at tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 na pong araw. Bumalik na naman yung 1,260 days, yung first half of tribulation. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ang babaeng ito na tumakas dahil ang Malapanginoon ay nandoon na sa kanyang kaharian, tayo yun na ngayon na iglesia ng Diyos. Tayo'y pinag-uusig mga kapatid. Amen? Uusigin tayo pagdating ng panahon. At sabi dito, binigyan ng Panginoon ng pakpak ng agila, pamumunuan tayo ng propeta ng Diyos at mayroong isang lugar na pagdalhan ang propeta ng Diyos sa atin na ayon sa utos ng Malapanginoon na kung saan tayo ay magkakaisa. Amen? At doon tayo maghahanda sa loob ng 1,260 na araw, 42 months or 3.5 years na kung saan hihintayin natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung pansinin natin ang paligid natin, malapit na pong bumalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng Mateo 24:14, sabi niya, ang tanda ng kanyang pagbabalik kung ang kanyang banal na salita ay naipangaral na po sa lahat ng bansa. Kung pansinin mo ngayon, through social media, nakaabot na po sa lahat ng bansa ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kaya hindi na po sila magiging inosente o magiging kawalang kaalaman patungkol sa tunay na kaligtasan, mga kapatid. Kaya sabi dito, ito po yung babae na inuusig. Bumalik yung 1,260 days na sinabi sa Revelation 11:1 up to 6 at doon din sa Revelation chapter 12 verse 17 sa isang propeta. Alam niyo mga minamahal, ating basahin dito sa aklat ng Revelation 11 chapter 11 verse 7 up to 11. From the book of Revelation, chapter 11, verse 7 to verse 11. And when they shall have finished their testimonies, the beast that ascend out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nation shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in grave. And then that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because one of these prophets tormented them that dwell on the earth. Last verse. And after 3 days and a half of the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 11, ang talatay 7 hanggang 11. At pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayin sila at sila ay papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanunood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malilibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa, at sila'y mga padalahan ng mga kaloob, sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa nananahan sa ibabaw ng lupa,
At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila ay nangagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Sabi dito sa 7 mga inamahal, at pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila. Tayo po'y uusigin. Dahil galit ang diablo, hindi niya tayo makuha-kuha sa kanyang bakuna. Amen? Kaya sabi ko nga kanina, ang propetas yung namumuno sa atin. Ang sabi sa 8, at kanilang mga bangka umahon mula sa kalaliman, sabi dito, magtagumpay sila sa propeta. Kung literal man ito, pwede. Mapatay nila yung propeta ng diablo, pwede rin hindi literal. Dahil may sinabi dito na 3 days and a half ay nabuhay yung propeta. Yung 3 days and a half sa aklat ni Daniel 7:29, yun po ay 1 week of tribulation. Yan ay first half of tribulation. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi dito sa 8, at kanilang bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinawag ng Sodoma at Ehipto, nandoon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Amen? Saan po ang location ng Sodoma at Gomorrah? Yan po ay isa sa mga syudad ng Israel. Amen? Doon po yan sa Israel, mga minamahal. At ang ating Panginoon, doon man din ay ipinako. Amen? Sabi nila ang kanilang Panginoon ay doon ipinako. Yun po napako ang ating malapit si Kristo sa bansang Israel, mga inamahal. Kaya ito po mga kapatid ang sabi sa 9, at ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angka ng mga wika at mga bansa ay nanood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay mailibing. Maaring ang hindi nagpahintulot nito ay yaong mga anak ng Diyos. Amen? Tayo mga kapatid. Dahil malaki ang ating pananampalataya na sila'y bubuhay ng ating Panginoon. Kung pansinin natin ang kalagayan ng ating mga pastor, maaring pagdating ng tribulation na ito ng 3.5 years ay tatayo muli ang ating mga pastor. Ngayong kasalukuyan, tumatahimik pa siya mga inamahal. Pero ang sabi dito, 3.5 years, 3 days and a half, babangon ang propetang ito. Amen? Kaya yun po mga kapatid, dalawa ang binanggit dito. Pero ang sabi ng mga Panginoon, yung mga propeta dati minamahal, magkasunod lang sila. Sunuran sila mga minamahal. Hindi po sila magkasabay mga kapatid ko. Kaya nung iligtas ng Panginoon ang Israel mula sa bansang Ehipto, iisang propeta lang ang ginamit ng mga Panginoon. Walang iba si Moises. Amen? Mayroon siyang spokesperson. Yan ay si Aaron mga kapatid ko. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi dito sa Jess, at ang mga mananahan sa ibaba ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila. At mga tutuwa at sila ay mga papadalhan ng mga kaloob, sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap na sa nangananahan sa ibaba ng lupa. Para sa kanila, sila ay pinahihirapan dahil tayo'y laging hindi sumalungat sa kanilang mga kagustuhan. Dahil ang kanilang nais ay ipahamak ang buong tao sa lupa. Pero mainmal hindi nila magawa-gawa. Dahil mayroong totoong gawain ng Diyos at pinangunahan ng propeta ng Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na pastor, Melissa Alvina. Hallelujah! Everyone shout, praise the Lord. Kaya para sa kanila, nagpapahirap sa kanila yun. Pero sa atin, para sa atin, kaligtasan mga kapatid ko. Pagpapala para sa ating mga Panginoon. Dahil iingatan tayo, ginabayan tayo ng ating Diyos na buhay. Anong sabi sa 11? At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Amen? Nabuhay mga kapatid ko. Sila po ay nabuhay, may naman. Ngayon, dalawa kaya ang propetang ito? Ang sabi mga minamahal, kung tingnan mo ang katauhan ni Moises, ay nasa ating mahal na pastor po yan. Kung tingnan mo ang katauhan ni Elijah bilang propeta, nandun din yan sa katangian ng ating mahal na pastor. Kung tingnan mo si Daniel, na walang sawang nagpupuri sa Diyos, kahit itapon sa panganib,
ay hindi natatakot, patuloy pa rin nagpupuri sa Diyos. Paano ba inakyat ni Mahal na Pastor yung palipaw, minamahal? Nasa bingit ng kamatayan, pero napakatapang niya, hinarap yung mababangis na tao na naudyukan ng diablo, mga kapatid ko. Ibig sabihin, ang espiritu ni Daniel ay nandun din kay Mahal na Pastor. Kung tingnan mo ang buhay ni Job, paano ba si Job nagtiis sa karamdaman? Paano niya tiniis yun at hindi nagreklamo sa Mahal na Panginoon? Nandun din yan sa katauhan ng ating Mahal na Pastor. Kung tingnan mo ang buhay ni Noe, paano siya inutusan ng Mahal na Panginoon gumawa ng isang arka upang iligtas ang mga tao? Sana nandun din yan sa katauhan ng ating Mahal na Pastor. Amen? Kaya mga kapatid, kung ating basahin sa aklat ng Malakay 4:5 at sundan natin sa Hosea 12, talatang 13, malalaman natin kung isang propeta ba yan, may inumahal. From the book of Malachi, chapter 4, verse 5, Behold, I will send you Elijah to the prophet before the coming of the great and the dreadful day of the Lord. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Malakay, Kabanatay, Kabanata 4, talatang 5, Malakiyas. Malakiyas, Kabanata 4, talatay 5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Amen. Amen. Sundin na, basahin natin ang Hoseas, chapter 12, verse 13. From the book of Hosea, chapter 12, verse 13, And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Amen. Dito po sa aklat ng Hoseas, ang kabanatay 12, ang talatay 13. At sa pamamagitan ng isang propeta ay isinampa ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pamamagitan ng isang propeta, siya'y naingatan. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Anong sabi sa Malakay? Bago darating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, ay ipapadala niya si Elias na kanyang propeta. Amen. Mga kapatid, dumating na po yun. At yan ang ating ginagalang at minamahal na pastor. Amen. Nandito na tayo sa tribulation. Kaya mga minamahal, walang pag-alinlangan. Siya po yung ipinadala ng ating minamahal at ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Anong sabi sa Hosea? Chapter 12, verse 13. Hoseas, at sa pamamagitan ng isang propeta ay isinampa ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pananamagitan ng isang propeta ay Asya'y naingatan. Isang propeta lang ang tinutukoy, mga kapatid. Amen? Maaring si Malapastor ay may kasama na isang mananampalataya din sapagkat saksi ang sinabi dito. Tayo mga saksi tayo minamahal. Amen? At meron din pinagkatiwalaan ng ating mahal na pastor na kanyang kasama. Spokesperson niya sa kanyang banal na iglesia. Kaya hindi po malayo ang bersikulong ito, mga kapatid ko. Sapagkat yung babae na tinutugis ay ang iglesia ng mahal na Panginoon. Kung pansinin niyo ang China, supply ng bakuna sa atin. Libre pa, donation pa, minamahal. Amen? Hindi natin alam na dinahandahan na tayo ng diablo, mga kapatid ko. Tingnan niyo yung kanilang ginagamit, di ba, dragon? Demonyo yun sa Biblia kung basahin ninyo ang banal na kasulatan. Kaya kailangan nating mag-ingat, mga inamahal. Sa panahong ito ay hindi na po panahon upang tayo manlamig. Dahil pagkatapos nung nabuhay ang propeta, sila po'y pinaakyat ng Diyos sa langit. Yun po ay rapture. Basahin natin sa aklat ng Revelation, chapter 11, verse 12 up to 13, talon tayo sa 18 hanggang 19. From the book of Revelation, chapter 11, verse 12 to verse 13, jump to verse 18 to verse 19.
And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascend up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. And the nation were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that shouldest give reward unto the servant the prophets, and to the saints, and then fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Last verse. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testaments, and they were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 11, ang talatay 12 hanggang 13, talon sa 18 hanggang 19. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, Umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At nang oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at nagiba ang 10 bahagi ng bayan, at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao, at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Talatay 18 hanggang 19. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin ng mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliit at malaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granezo. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Anong sabi sa 13 may mahal? Itong Revelation 11, 12, 13, karugtong niya ng Revelation 11, chapter 7, verse to 11. Pinutol ko lang may mahal. At sabi dito sa 12, at narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsabi sa kanila, Umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit. Sa isang alapap, at pinagmasdan sila ng kailang mga kaaway. Nung nabuhay yung propeta, sinabihan sila ng malapay na umakyat sila sa langit. Yun yung rapture, mga minamahal. At ang sabi dito sa 13, at nang oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at nagiba ang 10 bahagi ng bayan, at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao, at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Pagkatapos ng rapture, nagkaroon kaagad ng malakas na lindol. Yun po yung introduction ng Great Tribulation. Dahil wala na yung mga anak ng Diyos. Amen? Yun ang second half. Umpisa ng second half, mga minamahal. At sabi sa 18, sabi pa doon, may 7,000 nangamatay. Yung 7,000, hindi po yan konti. Amen? Marami po yan, mga minamahal. Ang sabi dito sa 18, at nangagagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay, upang mga hatulan ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong alipin ng mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Ito po yung pagbibigay ng reward sa mga nagtagumpay, yung mga na-rapture. That is marriage supper of the Lamb sa langit. Amen? Kasalan po yan. Kasama yung mga propeta, yung mga na-rapture, mga kapatid ko, bibigyan tayo ng reward ng malapay no. At ang sabi dito, may mahal, galit yung mga bansa. Dahil pagkatapos ng rapture, mababangis ang mga tao sa lupa. Dahil wala na ang Espiritu ng Diyos sa lupa, at wala na ang Iglesia ng Panginoon sa lupa, tatanggalin na niya, at ang matitira, yung mga alipin ng Diablo, mga kapatid. Kaya katakot-takot kung tayo maiwan sa rapture. Amen? Kaya ang sabi dito, mga inamahal, sa 19, at nangabuksan ang templo ng Diyos
na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Tingnan mo, tuloy-tuloy na ang salot, bumagsak, nagkaroon ng lindol, umulan ng granizo, itong bato na nag-aapoy mga minamahal, umuulan na mga kapatid. Amen? Yun po ang galit ng Diyos sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Amen? Ngunit sa mga anak ng Diyos mga minamahal, nasaan tayo mga kapatid ko? Ano ang pangako ng malapayon sa atin? Bagamat naranasan natin, naramdaman natin, tayo ngayon ay naghinagpis. Nasasakdan din tayo mga kapatid. Dahil sa nangyayari sa ating paligid, naging apektado rin tayo. Bakit? Dahil nasa Persia of Tribulation tayo. Amen? Kasama po yung tayo doon may mahal. Pero sa mga mabibigat, doon sa Great Tribulation, umpisa sa chapter 13, sa huling talata ng chapter 11, umpisa sa chapter 12, papunta sa unahan, diyan ang Great Tribulation kung basahin ninyo ang aklat ng Revelation. Amen? Diyan po ang panimula ng salot upang ipahamak ang tao dito sa lupa mga kapatid. Kaya ang mga anak ng Diyos ay napakapalad sapagkat hindi pala tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang galit. Huling talata natin, aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 9. Maghanda na rin ang ating manunugtog at ang ating mga awit. Amen. Praise the Lord. From the first book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 9. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, ang kabanatay 5, ang kabanatay 9, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Ulitin ko ang pagbasa ng mahal. Anong sabi sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating Panginoon. Amen? Hindi tayo itinalaga sa galit. Kaya huwag kayong matakot mga kapatid ko. Kasama natin ang ating malapaynon. Amen? Naramdaman mo pa ba ang presensya ng Diyos? Kung naramdaman natin mga minamahal, nandito ang ating malapaynon ngayon. Kaya sa mga oras na ito tayong lahat ay umawit. Sambayan natin ang panalangin mga kapatid, na tayo'y patuloy ingatan at palakasin ang ating malapaynon. Awitin natin yung sa pagtunog ng trumpeta, yung pagbabalik ng ating malapaynon. Tayong lahat ng magkaisa ng mahal, huwag sumikap tayong madama ang presensya ng malapaynon. Banal na hapon na natin ngayon. Kailangan natin magsisi. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta, at tayo'y kukunin niya sa isa lamang oras na ika'y magising at ang buong
My love in you. Na hindi mararanasan kailanman. May magdadaan kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang magkahari. At ibigin na Si Jesus ay Narating sa huling tunog ng propeta, tunay ba handa ka na sa isang kisap mata. Mga kapatid, ngayon, alam na po natin mga inamahal, tinuruan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi na po niligid ng Panginoon sa atin. Bakit mga kapatid? Dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na tayo mapahamak na naman. Wala po tayong ibang gawin kundi paghandaan ng lahat ng bagay. Tayo laging makiisa sa pananalangin ng propeta ng Diyos. Tayo laging sumunod kung ano yung iniutos ng ating mahal na pastor. Patuloy tayong tumalima para po yan sa ating ikaliligtas, mga minamahal. Purihin ka, Panginoon. Sa mga oras na ito, hulisapin po natin, may namahal, tayong lahat ay magsisi, tayong lahat ay magkaisa, bago tayo makisalo sa banal na hapunan, mga kapatid. Dahil napakasagradong bagay ang ating gagawin, kailangan nating siyasatin ang ating mga sarili kung saan na ang lokasyon ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kung paano na ang pundasyon ng ating paglilingkod, ng ating pananampalataya. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga inamahal, dito sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 11, talatang 28, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yan po ang ating gagawin ngayon. Mahaba-haba ang ating pagsamba. Kailangan kagabi pa handa ka na sa pakikisalo sa banal na hapunan ito, mga kapatid. Anong sabi dito sa 26? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
Sabi dito sa 30 hanggang 31, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Kaya may namahal, kailangan nating maging sentro lahat sa ating puso, malinis, walang iba ang ating malapit Hesus Kristo. Kaya sa mga oras na ito, tayong lahat ay magsama-sama manalangin. Panalangin pagsisisi, mga kapatid, kung saan na ba ang ating buhay ngayon bilang isang mananampalataya. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus, magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Sa hapong ito, Diyos, unang dalangin na aming namahal at ginagalang na Pastor Wildis Almeida. Narito kami nagkakaisa, humingi ng habag kapatawaran sa tayong mga pagkukulang, pagkakamali. Bilang tao, Diyos, kami mahina. Naway patawarin mo kami at marapatin mo ang bawat isa sa amin sa pakikisalo sa banal na hapunan ito. Panginoon, naway hindi kami kakain ng hatol at salot sa aming mga buhay. Naway ito'y pagpapala, kagalakan, kaligtasan, pag-iingat sa banal. Naway magbibigay sa amin ng pagpapalangan para sa amin katitibay hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ay samantalangin sa iyong banal, makapangyarihang pangalan si Jesus. Amen. Amen. Ating hawakan ang ating mga tinapay, mga kapatid. Sabi dito sa 24, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ate mong kanin, minamahal. Gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisilong. Nagpaalala sa akin. Yan ang pag
Mainumal, tayong lahat ay magsama-sama manalangin sa ating pangailangan. Praise Lord. O budakilang Ama, Diyos na mga pinsalahat, malapang Isus, magandang hapon sa Panginoon. Sa kapong ito, Diyos, ang dalangin, minamahal na Pastor Luis de Almeida, narito kami, malapay noon, nagpapasalamat sa batagumpay himbal gawain. Sa malapay noon, dalangin namin sa iyo, Panginoon, pagpalain ng mga anak mo, anong pangailangan sa araw-araw, Panginoon, ikaw mag-provide sa malang kaparaanan, karon din sa aming mahal na Pastor, bigyong habang buhay, malusog ng pangatawan, patuloy siyang lang isang bilihon ng propeta, ang iyong mga anak, bigyong malusog pangatawan, sa po ng mga ansidlaban siya, mga manggagawa, kapatiran, lahat ng mga anak mo, Diyos, hallelujah, ikaw mag sa Panginoon sa araw-araw, ingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal at mga parehong pangalan ng Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating mga ulo at ang kaliwa sa may karamdaman at ipitong sawayin sa pamagitan ng mga parehong pangalan ng ating mahal na Panginoong Isus. O dakilang Ama, Diyos na mga sa lahat sa mga parehong pangalan ng Panginoong Isus, ang dalangin ng aming Pastor si Almeida, sa mga parehong pangalan ng Panginoong Isus, sinasaway namin, lahat ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, high blood, COVID-19, cast out! Be healed in the name of Jesus! Be healed in Jesus' name! By Jesus be God! Cast out po si Spirit! Cast out! Be healed! Be healed in Jesus' name! Be healed! In Jesus' name! Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumalon, magpasalamat. Sabay-sabay tayo naman at sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Tayo tuloy-tuloy mga kapatid sa ating announcement. Yung pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Kuya Al Villa. Amen. Praise the Lord. God bless beloved preacher John Ali. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoong kapatid. At ako muna bumati ang katastasang pagbati, pagsamba, pagpupuri, pagparangal, pagdadakila, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sos. Doble pong paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, International Evangelist Wilde Estrada Almeida, 10 ng kanyang mga anak, mga inlos, mga apo at pag-aalala sa mga turo ng ating beloved Stan Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, beloved webcast viewer. Magandang hapon sa ating lahat, muling pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Sos. At sa ating pagpatuloy, tayo muna ikukuha ng special love offering. At ito'y panalangin sa ating beloved brother Ricardo Arong. Praise the Lord. May request everybody to please stand. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Pinakamahal na Panginoon, maraming salamat sa aming mga kapatid, sumusuporta sa iyong banal na ubasan sa pamagitan ng special love offering. Hallelujah. Kung laman ng negosyo, mga taniman, ng hayupan, mga palistaan, pagpalain mo sila, ingatan mo rin sila. Pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa aming mga kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng special na pagkakita. Ano pang sa sunod, mayroon silang may ibigay sa iyong banal na ubasan. Pagpalain mo kami mula sa physical, financial, higit sa lahat sa spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin na buksan mga turungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalargyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po may samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Ricardo Arong. Praise the Lord. Before I forget, I would like to also to greet my beloved classmate. Magandang hapon, happy viewing, beloved sister Cora Nasala. She is viewing now at her residence in Clarin, Misamis Occidental. Praise the Lord. Pagpatuloy mo po, beloved sister Cora Nasala, ang panood o pag-viewing sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. At sa ating announcement mga kapatid, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa dako ng Tala, Lumbangan, Zamboanga City, 3 beses sa isang linggo. Midweek service araw ng Merkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang sa Friday,
Friday service, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang general worship linggo kagaya ngayon, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 o alas 4 ng hapon. Ang ating outreach sa Imelda, Ipel, Ladit sa Manukan, 2 beses sa isang linggo. Friday service, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang general worship linggo, alas 9 hanggang alauna ng hapon. Synchronize ang oras na ito, sabay-sabay sila doon sa mga outreaches na yun. Praise the Lord. Ang ating outreach sa Ayala, Zamboanga City, 2 beses sa isang linggo, midweek service, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. General worship linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating outreach sa Malayal, Sibuko, Zamboanga del Norte, 1 beses lang sa isang linggo, Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung kayo'y malapit dyan, sa ating mga kababayan, subukan niyong dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kayo'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Tugunin ang iyong mga panalangin, pagalingin yung mga karamdaman, lutasin ang inyong mga problema. Yayainanyahan natin ang lahat ating mga kababayan na hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoong Sus na dumalo sa banal na gawain sa binanggit natin mga outreach. Praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating webcast, tuloy-tuloy pa rin, live, dito sa Dako ng Tala. I-type lang sa Facebook, Jimsim o GMCIM Zamboanga, Western Mindanao. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Lagi naming inambitahan niyo, sabihin niyo sa iyong mga kapitbahay, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na hindi pa nasib na manood sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon, Jesus Miracle Hour. Alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Gabi-gabi ito ang banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. At wala na tayong additional announcement sa ating mga beloved preachers, beloved sisters in formation. No? Pagkatapos ng ating closing prayer, mayroon tayong lihans, mayroon tayong counseling. Ang beloved sister doon sa sister in formation, beloved brother dito sa preachers area. At atin ang tinatawagan ng ating beloved brother Joshua Ignacio for the closing prayer. And may I request everybody to please stand for the closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nabigay din mga hermano, hermana, ito daw katalabantay, al sa diat mga hermano, para resal na di atong Diyos, poderoso sa Inyo sa Kristo. O Diyos, poderoso sa Inyo sa Kristo, que may miles de gracia contigo, nandi amon temporario ka ba servisyo con Dios para contigo. También, da kami miles de gracia contigo, prinsipya na MC Joyful, solemn na mga kansyon, y también na mga kansyon, dahil di amon mga kantor, y kantora, y también na mga testimonyo, dahil di amon mga hermano, hermana, y también explanasyon, paglaladal de un 10% y ofrecimiento de amor para contigo, y specialmente dito yung palabra, pwede kami uwi, y amor razón por may tutinua, servir sa contigo, hindi amon temporaryo separasyon, volbiden mga casa, tabi di kami asutulehos ko naman ng mga malhente, también ng mga disgrasya na kamino, también tabi di kami na dia de Miyerkules, lepatulit ka naman todo aquí, para continua servir sa contigo, na una reaso, di amon honorable, amable pastor, Wildis Rodel Almeda, el gloria y alabanza con el día ating Diyos, poderoso Señor Jesucristo. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Joshua Ignacio. Hanggang dito na lang mga kapatid, ang lahat kapurihan, pasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isos.